Times Bro 2. Rasa, malakas yung ulan dito. Rinig ba yung boses ko? Rinig bro. Rinig naman. Okay. Sige, kahit malakas ulan, tuloy natin to. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo sa Mark 16, natapos na ang Ebanghelyo. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung natapos na sa Mark 16 ang Ebanghelyo, si Pablo ba nangaral pa ng Ebanghelyo sa mga hentil? Oo o hindi na, categorical. Yes, natapos na. Okay? Natapos na. Yes, Mr. Moderator, natapos na. Kasi ang gospel, Objection, Okay. moderator. Ang tanong ko, kung natapos na ang Ebanghelyo, tanong ko sa kanya, si Pablo ba nangaral sa mga hentil ng Ebanghelyo? Kung tapos na, bakit nangaral pa si Pablo ng Ebanghelyo? Tama ba na si Pablo nangaral ng Ebanghelyo? Oo o hindi, categorical. Okay. Brother Ahmad, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? sasagot tayo, Mr. Moderator. Okay. Nangaral ba daw si Pablo? Proceed bro. Yes, according sa Bible, nangaral si Pablo ng Ebanghelyo ni Kristo at hindi ang sarili niyang Ebanghelyo. Sa makatuwid, tapos na ang Ebanghelyo, ipinapangaral na lang ni Pablo. Okay? Hindi kagaya dito sa Mark 16, may dagdag. Idinagdag yung chapter verse 9 to 20 kasi wala naman talaga yan sa most ancient manuscript. Okay, next question. Kung natapos na Ebanghelyo, sabi mo natapos na, bakit nangangaral pa si Pablo ng Ebanghelyo? Para saan yung kanyang pinapangaral? Sa kaligtasan ba o papunta ng impyerno? Categorical. Kaligtasan o papunta ng impyerno? Para sa kaligtasan according to your faith, no? Pero magkaiba kasi yung pagkakasulat ng Ebanghelyo at yung pangangaral ng Ebanghelyo. Eto, tapos na itong isulat. Itong libro na ito, tapos na itong isulat, pero pwede kong ipangaral. Okay? Magkaiba yung naisulat at yung naipangaral. Yung mga pangyayari na ipinapangaral ni Pablo, tapos nang nangyari yun, ipinapangaral niya na lang. Tanong, kailan nagsimulang ipangaral ang Ebanghelyo ayon sa Biblia? Anong sitas? Kailan nagsimula? Alam mo ba ito o hindi? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Magtanong siya batay sa mga pinaglalatag ko. Ang dami kong talatang pinaglalatag Objection din ako, moderator. At batay Okay. sa rules of debate, Okay. batay sa rule of debate ay ang question ay batay lamang doon sa Okay, so pag presentation. sinabi talaga na hindi niya panilatag yan, automatic next question yan, Brother Mario. So, Wala ko objection doon, bro Rasa. wala bro, automatic next question yan. Ayun sa rules. Okay. Tanong ko sa'yo, sabi mo, nirecognize ng scholar na ito ay secondary lang ang Bible. Sabi ng Biblia sa Jeremias ng 17 ng 5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Tanong ko sa'yo, tama ba ang Biblia na sumpain ang taong tumitiwala sa tao? Tama ba ito o mali? Categorical. Mali. Okay? Maling-mali. Bakit mali? Kayo nga na mga MCGI, nagtitiwala kayo kay Soriano. Sumpain kayo na nagtitiwala kay Soriano na tao. Okay? Sa papaanong paraan kayo nagtitiwala kay Soriano? Pinagkakatiwalaan nyo kung ano yung mensaheng sinasabi niya, pinagkakatiwalaan siya. Mantakin mo, pinagkatiwalaan nyo ng milyon, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Okay, next question. Yan. Ang pinagkakatiwalaan namin kay Soriano yung aral, hindi si Soriano. Ang tanong ko sa'yo, tama ba ang Biblia na sinabi, sumpain ang taong tumitiwala sa tao? Sagot mo, mali. Ibig sabihin pala, kapatid, mali ang sabi ni Jeremiah sa 17 ng 5. Tanong ko sa'yo, sino mas matalino, ikaw o si Jeremiah? Wait lang bro Mario. Objection. Objection muna tayo. Negative, anong objection? Magtanong siya, wag siyang mag-rebut doon sa sagot ko. Kasi wala pa tayo sa rebuttal period. Okay. Counter objection, meron ba? Okay. Ang counter objection ko, pinaparatangan niya ako na tumitiwala daw ako kay Soriano. Sabi ng Biblia, sumpain ng taong tumitiwala sa tao at tinitiwalaan ko yung aral, hindi tao. Okay. Minamali niya yung Jeremiah 17:5. Kaya tinanong ko siya ulit. So ganito na lang mga kapatid ha. So sa premise kasi Brother Mario, dapat connected yun sa itatanong mo ba. Kaya napipil ng ating kabilang panig na nire-rebat mo daw yung sagot niya.
Kasi ang gawain mo lang talaga ay magtanong. So ganito, you can rephrase your question direct as possible. Brother Mario, proceed bro. Okay, sabi mo, hindi umiiral si Kristo simula pa ng una. Tanong ko sa'yo, taga saan ba talaga si Jesus? Taga lupa o taga langit? Categorical sagot. Tagalangit, Mr. Moderator. Okay? Amen. Sapagkat lahat naman tayo ay nag-e-exist na bago pa tayo likhain ng Diyos. Okay, Jeremiah chapter 1 verse 5. Si Jeremiah hindi pa ipinapanganak, pinili na bilang propeta. So bago pa man tayo likhain lahat, ay nasa isip na tayo ng Diyos na tayo'y mag-e-exist. Okay, kaya nung sinabi na yan ay hindi yan batayan ng pagiging Diyos o pag-iral ni Jesus noon pa man sapagkat lahat tayo ay umiiral sa kaisipan ng Diyos bago pa man tayo likhain. Umamin ka na si Jesus taga-langit. Umamin ka, sabi mo, oo. Sabi ni Kristo sa Juan 8:23, sabi niya sa mga tao, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Tanong ko sa'yo, tama ba si Jesus na sinabi niya na ang mga tao'y taga-ibaba at si Jesus taga-langit? Magkaiba yon. Tama ba si Jesus doon? Tama siya o mali? Categorical. Mali siya doon. Oo. Okay, bakit siya mali doon? Objection, Mr. Moderator. Nandito tayo sa formal debate, then be professional. Okay. Kasi medyo nakaka-interrupt yung ano. Okay, so nadidistract siya Brother Mario sa pagtawa mo. So ganito bro, mag-mute ka kung gusto mong tumawa dyan. Brother Ahmad, 20 seconds ulit sa iyong pagsagot bro. Proceed bro. Okay, thank you. Mali siya doon. Okay? Kasi si Maria, 'di ba tagalangit siya? Tagalangit din si Maria. Hindi mo matututulan 'yon. Pangalawa, ibig sabihin, wait sabi lang bro, mo, hindi pa mali. tapos bro Mario. Sorry. Okay, Tuloy. tuloy. okay. Pangalawa, doon sa presentation ko, Mr. Moderator, sinabi ko sa kanya, lahat ng talatang gagamitin mo, hindi magme-make sense. Bakit? Bible Next is question. unreliable source. Next question. Maliban na Okay. lang, Sabi mo, patunayan mo, Ang reliable paglalabanan natin, kapatid, lilinawin ko sa'yo ayon sa Biblia. Kung hindi ka pala naniniwala sa Biblia, bakit ka lumalaban ng ayon sa Biblia? Tanong ko sa'yo. Bakit? Sabi mo, mali si Kristo. Nung sabihin niya yon na kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Mali si Kristo. Sabi mo, tanong ko sa'yo, si Kristo ba nagsinungaling? Ayon sa Biblia, oo o hindi? Categorical. Yes, nagsinungaling siya ayon sa Biblia. Okay, Yes. John chapter 9 verse 10 to 11, kung hindi ako nagkakamali. Okay, pupunta sila sa piyesta, no? Sila Jesus at saka yung mga disipulo niya, pupunta sila sa piyesta. Ang sabi ni Jesus sa mga disipulo niya ay kayo na lamang ang pumunta sapagkat hindi ako pupunta sa 7 piyesta. minutes time. Okay, at pagkatapos ng umalis na 7 ang minutes mga time. disipulo niya, Time na bro. okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live dyan kay JR Lacre, mali patuloy si Kristo, awit sa'yo Ahmad. Shoutout din kay Pastor Cesar Baladad, naloko na ang sagot ni Ahmad, mali daw si Jesus. Shoutout din kay Idol Kita Vlog, sa literal mas mataas ang Ama, sa spiritual walang mataas, walang mababa, equal lang. At shoutout din kay Sian Buds, unreliable yung Quran. Shoutout din kay Ariel Guevara, yung dating daan na dalawa ang Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Paul Flores. So dako tayo sa rebuttal, Brother Mario. Your time start now. 10 minutes. Okay, tingnan nyo mga kapatid, no? Nung tinanong ko siya, si Kristo ba nagsinungaling? Sabi niya, nagsinungaling daw si Kristo. Nakalimutan niya siguro, ang paglalabanan namin, ayon sa Biblia. Pero siya, ito palang kalabang ko, tutol siya sa Biblia. Tanong ko sa kanya, sabi ko kaganina, bakit ka pa lumalaban ng ayon sa Biblia kung di mo pala pinaniniwalaan ang Biblia? Lumalabas, wala kang tinatayuan. Wala ka rin binabagsak kasi hindi ka naman naniniwala sa Biblia Alam niyo mga kapatid, sabi niya, si Kristo daw nagsinungaling. Sabi ng Biblia sa unang Pedro ng 2:22, sabi diyan, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Yan, sabi ng Biblia, no? Hindi nagkasala si Kristo o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig.
Pero dito pala sa kalaban ko, si Kristo daw nagkasala. Nagsinungaling daw si Kristo. Tapos sabi niya pakaganina, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba si Kristo na sinabi niya, ako'y taga-langit at kayo'y taga-ibaba? Sabi niya, mali daw si Kristo. Yan mga kapatid, no? Makikita nyo mga kapatid, no? Na mas tumitiwala siya doon sa mga aral ng Bible scholar kesa sa sinasabi ng Biblia. Mali pala ako ng nakalaban. Bakit pala tayo maglalaban? Hindi ka pala naniniwala sa Biblia. Ang paglalabanan natin ayon sa Biblia. Ibig sabihin, bagsak ka na. Talo ka na. Ayon nga sa Biblia pag-uusapan Dapat ang binigay, ang umuo ka na paksa ayon sa Quran. Biblia kapatid Kung di ka pala naniniwala sa Biblia at sinasabi ng Biblia na Diyos si Kristo, ikaw ayaw mong paniwalaan, bagsak ka na. Dapat ang paksa ayon sa Quran. Ibig sabihin, wala kang kwentang kalaban. Lumalabas kapatid, sabi mo pa kaganina, ni-recognize ng scholar na ito ay secondary lang yung Biblia. Sabi ng Jeremias ng 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Pinaniniwalaan mo pala mga Bible scholar, kami, hindi kami naniniwala sa tao. Sinusumpa ang taong tumitiwala sa tao. Ang pinaniniwalaan namin, yung aral ng Diyos, yung Bibliang nakasulat, yung kasulatan. Ikaw pala, ang pinaniniwalaan mo, tao. Sabi ng Biblia, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Tapos sabi niya pa kaganina mga kapatid, sa Mark ng 16, natapos na raw ang ebanghelyo. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, kung natapos na ba ang ebanghelyo, si Pablo ba nangaral pa ng ebanghelyo sa mga hentil? Sabi niya, yes. Sabi mo, natapos na ebanghelyo. Lumalabas, sinungaling ka. Magkaharap tayo, nagsisinungaling ka. Ikaw nagsasabi, natapos na, pero si Pablo nangaral pa pala ng ebanghelyo. Kung natapos na, sabi ko, bakit pa nangaral si Apostol Pablo ng ebanghelyo? Sumagot naman siya, iba raw yung pinapangaral ni Pablo na ebanghelyo. Natapos na daw kasi yon. Tinanong ko siya, ano ba yung ebanghelyong pinapangaral ni Pablo? Kaligtasan ba o papunta sa impyerno? Sabi niya, kaligtasan. Ibig sabihin pala, patuloy pa rin ang ebanghelyong ipinapangaral, yung kaligtasan. Lumalabas, nagsisinungaling ka sa harap ng maraming tao. Kasi ang paglalabanan natin ayon sa Biblia Hindi naman ayon sa Quran. Lumalabas, napakasinungaling mo ngayon. Ngayon, kapatid, ganito, no? Hindi na ako magtataka bakit hindi ka nakakaunawa. Kasi sabi ng Biblia, sa awit 92 ng 6, ang taong hangal ay hindi nakakaalam, ni nauunawa man, ito ng mangmang. Yan, sabi ng Biblia, yung taong hangal, hindi nakakaalam na ni nakakaunawa man. Ito ng mangmang. Yan, ibig sabihin, sabi ng Biblia, ang hindi na mga nakakaunawa ay mga mangmang. Yan, baka tutol ka dyan. Kaya pala ikaw, naniniwala ko, ang layo ng mga pangunawa mo sa Biblia, sinasabihan ka ng Biblia na ang taong hindi nakakaunawa ay mangmang. Yan kapatid, no? Bakit ba mahalaga na ang tao'y makaunawa? Yan, no? Sabi sa Kawikaan ng 3:13, mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Biblia, mapalad ang taong nakasumpong ng karunungan at nagtamo ng kaunawaan. Pero ang problema, ang kalabang ko, hindi nakasumpong ng unawa, hindi pa nakasumpong ng karunungan. Sabi sa Isaiah ng 24:29, ang namamali sa diwa, nakakarating sa pagkaunawa. Pero yung kalaban ko, mali na nga sa diwa, mali pa sa pagkaunawa. Biruin nyo, sabi niya, si Kristo raw nagkamali. Nakalimutan nyo yata, ang laban namin ayon sa Biblia. Sinasabi ng Biblia, si Kristo hindi nagkasala, hindi nasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Ibig sabihin, kontra siya sa Biblia. Ibig sabihin, lumalabas, nagsisinungaling ka sa harap ng maraming tao at ang nagpapatotoo sa'yo, Biblia. Kasi ang paksa, patutunayan ayon sa Biblia, hindi ayon sa Quran. Lumalabas, bakit pa tayo naglalaban? Dapat lumabang ka ayon sa Quran. Ikaw pala, tumitiwala ka sa mga Bible scholar, hindi sa Biblia. Sa susunod, huwag ka nang lalaban ayon sa Biblia. Kasi nga, hindi ka naman naniniwala sa Biblia Biruin mo kahit sinasabi ng Biblia, si Jesus hindi nagkasala. Minamali mo si Jesus. Ibig sabihin, kung Biblia pag-uusapan sa laban natin at ayon sa Biblia, nagsisinungaling ka. Ayon sa Biblia. Yan kapatid, no, sabi niya pa kaganina,
Ito raw yung premise niya. Yung pagiging Diyos ni Jesus ayon sa Biblia. Yan, gibain ko daw, sabi niya. Kung gigibain natin yan, eto babasa ko. Swerte ka, umuulan. Eto, sabi sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay isang setro ng iyong kaharian. Yan, yung ama mismo nagsabi, ang iyong luklukan o Diyos, sabi niya kay Kristo. Ewan ko kung tutol ka dyan sa ama, pag tinutulan mo yan, hindi na ako magtataka. Hindi ka nga naniniwala sa Biblia hindi na ako magtatakang tutol ka dyan. O, sabi naman ng Colossus 2:9, nung si Kristo magkatawang tao, sabi diyan, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sabi ng Biblia, nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yan, sabi yan ng Biblia. Hindi na ako magtataka, hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Kaya lumalabas, talo ka na. Kasi ang paksa na pinag-uusapan natin, ayon sa Biblia. Kung pinapamalian mo Biblia, lumalabas, talo ka na. Bakit? Hindi ka naman naniniwala sa Biblia, kapatid. Bakit ka pa lumalaban? Sa susunod, wag yun nang padebatihin to sa rasa. Dapat nang ayon sa Biblia, dapat ayon sa Quran. Lalaban ka pala ng paksa, mag-oo ka. Quran pala ang gusto mong labanan. Hindi ka pala naniniwala sa Biblia. Ano ipaglalaban mo? Ibig sabihin, lumalabas, bagsak ka na. Kapatid, yan no? Ikaw yung sinasabi ng Biblia na darating na lang ang kamatayan, hindi ka pa nakaunawa. Kawikaan ng 5:23. Bakit? Mateo 13:13. Kaya pala hindi kayo nakakaunawa kasi nga, pinaroroonan kayo ng masama. Yan. Doon pala sa relihiyon nyo, merong pumaparoon ng masama. Bakit? Kasi kayo yung binulag ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito. 2 Korinto 4:4. Bakit? Dahil hindi kayo sumasampalataya kay Kristo. Kaya sabi ng Biblia, ayon sa Biblia ulit, binubulag kayo ng Diyos ng kasamaan. Ayon sa Biblia. Yan ang paksa natin. Ayon sa Biblia. Kung tututulan mo yan, ayon sa Biblia. Yan, itatak mo sa utak mo. Ayon sa Biblia. Hindi ka pala naniniwala sa Biblia ang paksa, ayon sa Biblia. Yan, ipasok mo sa utak mo. Lalaban ka pala, di ka pala naniniwala sa Biblia. Ang paksa, patutunayan, ayon sa Biblia. Pagka ganyan, wala kang patutunayan, wala kang gigibain dahil ang labanan, ayon sa Biblia. Yan, kaya inuulit-ulit ko para pumasok sa kakokote mo na ang pinaglalabanan natin at dapat paniwalaan, ayon sa Biblia. Yan, kapatid, no? Siguro ang sakit sa utak niyan. Yan, salamat sa inyo mga kapatid. Wave na ako.